Magandang araw po sa inyo lahat. Sandaling panahon na lamang po at ating ipagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. Tiyak, abalang-abala po marami sa atin. Wala pong masama sa pagiging abala, pero naway wala itong kasabay na kabalisahan. Yan ang pupuntuhan po natin ngayon dito sa Asin at Ilaw. Halos walang taong nakakaligtas o nakakaiwas sa kabalisahan. Tila palagi natin itong kasama. Madalas pa nga, inaalagaan natin ang ating mga pangamba at takot. Ang tao nga ng iba dyan ay mga paboritong mga pangamba at takot. Well, ang buhay po natin ay talagang puno ng pakikipaglaban. Maraming struggle sa buhay, di po ba? Kaya pag-aralan po natin ang paksang From Warriors to Warriors. Ang kabalisahan ay malinaw na pagsasayang lamang ng oras at resources. Ang mga magagandang oportunidad sa buhay, sa kinabukasan, ay sinisira po ng pangamba natin sa kasalukuyan. Tumatanda na talaga ako. Kailan kaya ako makakapag-asawa? Sana magkaanak man lang ako kahit isa. Paano na ako kung wala akong makakasama sa buhay? Sagutin ko na lang kaya si Rudy, kahit lasenggo siya. Sa kabalisahan ay nakapag-iisip at nakakagawa po tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Inuubos nito ang ating lakas. Bueno, maliban sa mga bagay na yan, ano-ano pa ang mga resulta ng pagkabalisa? Una po, binabaluktot nito ang katwiran ng Diyos. Na nauwi sa pagkatakot, gumagawa tayo ng mga sarili nating katwiran. Samantalang sinabi ng Panginoon sa Proverbs 3:5 hanggang 7, na sana wag yung ating katwiran, kundi ang katwiran ng Diyos. Diba? Nari na nga ang banal na kasulatan. Nandito rin, binabasa na natin. Hindi pa natin pinaniniwalaan. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga pagkatakot at mga kabalisahan. Ikalawa, nilalamon nito ang ating kakayang ma-discern kung ano ba ang mas mahalagang bagay sa buhay natin. Sa simpleng salita, nagiging makakalimutin po tayo. Ay, naku! Ay, alas 12:30 na! Wala pa ako nilutong kanin! Ulang ba na niluto ko? Patay. Darating yung mga bisita ko, naku! Kasi naman, ang kalat-kalat, kailangan ko ba maglinis ng bahay? Ay, naku talaga! Nakakainis! Ikatlo, hindi tayo nagiging mabunga. Hindi tayo productive. Paano naman nga po tayo magiging productive? Kung sa ating sarili mismo ay hindi tayo lumalago. Hindi po ba? Ikaapat, inaalis nito ang ating kagalakan. Sa halip na nagiging negatibo ang tingin natin sa buhay at nagiging mapanghusga tayo sa ating kapwa. Mare, tutuloy-tuloy na ako ha. Oh, dinalan kita ng fruits. Ay, Mare, thank you sa fruits ha. Ang sarap naman yan. Oh, ba't ikaw ang gumagawa niya? Nasaan si Inday? Ay, naku, Mare, pinalayas ko na si Inday. Ang daming nawawalang gamit dito sa bahay. Duda ko siyang gumagawa no. Ikaw naman? Paano mo naman nasabi siya yung, wala naman ikaw proof? Ay, naku, Mare, hindi na kailangan ng proof. Sa buhay na ito, kailangan marunong kang makiramdam at baka ikaw ay matalo. Napakalungkot pong mga
senaryo sa buhay ang isang taong nababalisa? Well, pansinin po natin ngayon ang isang pamilyar na pangyayari sa Biblia na nagpapakita ng kabalisahan. Ang teksto po natin, kung meron po kayong hawak na Bibles ngayon, buksan po natin sa aklat po ng Lucas. Lucas, Kabanatang 10, ang talatan po ay 38 hanggang 42. Maganda pong mabasa natin ito, sabay-sabay, sama-sama, kung meron po kayong Bibliang hawak ngayon. Ang wika po sa atin ay ganito. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nangangalang Marta ay tinanggap siya sa kanilang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Well, marami pong nakaka-relate dito. Lalo na sa ating mga Pinoy. Talagang kapag may mga bisita tayo, tuliro tayo sa pag-estima sa kanila. Kaso naman, si Marta, pinayuhan siya ni Jesus na magdahan-dahan. Pasimplihin ang gawain at unahin ang mga importanteng bagay. Diyan po kumisan tayo nawawala, di ba? Yung priorities po, hindi po natin nabibigyan ng pagpapahalaga sa buhay natin. Niyo si Marta po ay larawan ng taong nababalisa. Kaya nalimutan niya na ang tunay na mahalaga sa buhay natin ito ay ang makasama ang Panginoong Hesus at unahin ang kaharian ng Diyos. Marami po sa atin, lalo tigit pag araw po ng linggo, di po ba? Marami sa atin ay sa halip na pumunta sa church, sumamba, at bumuri sa Diyos, anong ginagawa natin? Nandun pa rin tayo sa mga tinatawag natin, mga business po natin. Kahanga-hanga po ibang mananampalataya na kapag araw po ng linggo, sila po ay nagsasara ng mga tindahan po nila upang bigyang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Pagganda po nakasulat sa unang Pedro, Kabanatang 1, mga huling talataan. Ang wika doon, ang damo po, ang wika'y matutuyo, ang langit lupa, mawawala, pero ang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. Isang aral po na dapat nating sundin, di po ba? Yung ating pong pinag-aaralan ngayon. Kasi kaya nga tayo nababalisa. Kinalilimutan po nating lumapit sa Diyos. Kaya naguguluhan po tayo. Kasi umasa tayo sa sarili nating kakayahan. Narito ngayon ang mga paalala sa atin. Sakaling may struggle po tayo sa kabalisahan. Atin pong tingnan sa aklat po ng Pilipos. At dito po, mabasa po natin ang mga salita ni Apostol Pablo, paalala po tungkol sa bahaging yan. Pilipos 4, ang mula po sa talatang 4 hanggang 7. Mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huling talataan po sa 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso, ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakaganda po mga talataan ito. Kung ito lang po talagang ipamumuhay natin, ano po mangyari sa buhay natin? We rejoice in the name of the Lord. Masaya po tayo, maligaya po tayo, sapagkat tayo po ay nakapokus dun sa sinasabi ng God at dun po tayo namumuhay. Kaya may kapayapaan ng buhay. Sa mga talatang ito, makukuha natin ang mga sumusunod po mga principles. Una po, huminto na tayo. Huminto po tayo sa mga ilang mga bagay na ginagawa po natin at sandali po, tayo po ay makipag-usap sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ikalawa, mag-reflect po tayo sa salita ng Diyos. I-meditate po natin. Nawa paggising pa lang natin sa umaga, ay bibigyan natin ng panahon ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Ikatlo, magtiwala tayo sa Panginoon.
Aside po sa Proverbs 16 verse 3, iukol natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga gawa at ito'y kanyang papangyayarihin. Hindi tayo basta mananalangin. Ihiling tayo ng kapayapaan, guidance. Tapos po nun, sana magtiwala tayo. Iwasan natin yung pag-alinlangan. Sapagkat ang pag-alinlangan po ay hindi nanggagaling sa Diyos. Mga kaibigan ko at mga kaibigan. Kailangang naroon yung complete trust. I-claim natin na tinanggap na natin ang anumang inihiling natin sa Panginoon. Sabi sa Mark 11:24, anuman ang ating inihingi sa Kanya, believe that you have received it and ye shall receive it. Just believe. Di ba? Mga kapatid at mga kaibigan, sa buhay pong ito'y totoong masabi natin, hindi tayo maubusan ng mga problema. Kasi buhay pa tayo. Kasi nasa lupa pa tayo. Kaya ang problema po, darating at darating sa buhay natin. Pero naway, gamitin natin ang mga tinatalakay natin ngayon upang sa kabila ng mga problema ay magkaroon po tayo ng kapayapaan. Hindi na tayo tatawaging warriors, kundi warriors para kay Kristo. Alam mo yun, hindi tayo basta warriors. Pag binasa po natin ng Romans chapter 8:37, ang salita ni Pablo ay napakadiin. We are more than conquerors. Ibig sabihin ng more than conquerors, super conquerors. Ibig sabihin ng super conquerors, lahat na ng ating aharapin, pinagtagumpayan na po natin. Di ba napagandang pangako niyan? Hindi pa natin inaharap ang mga bagay, pinagtagumpayan na natin. Because the Lord is with us. At siya po ang talagang nangunguna. Siya ang ating commander-in-chief. Siya mapagtagumpay, therefore lahat ng sumusunod sa Kanya, tiyak na po ang pagtatagumpay. Kaya nga po, ituloy po natin ang pagkikipaglaban, at ang pagkikipaglaban na yan ay isang labanang pinagtagumpayan na po natin. Huwag po tayo mag-worry, but in everything, give thanks. Naway nagkaroon po tayo ng ibayong kaunawaan sa isang tunay na pamumuhay na gusto ng Lord sa bawat sa atin bilang mananampalataya. Ngayon po, dadako po tayo sa isang panayam, sa isang buhay na binago ng Lord sa pamagitan ni Eileen Munoz. Ngunit bago po yan, ating pakinggan ang isang napakagandang bilang mula po sa EFWB Choir. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice to the God of my praise. Nor shall sing to the God of my praise. O Lord, my rock, give silent not to me. On thee I call. Let your peace be known to me, I pray today. Display thy glory. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice to the God of my praise. Lord shall sing to the God of my praise. O Lord of sight, of power and might, delight thyself in me. With nothing less than righteousness for all to see, you live in me. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice to the God of my praise. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice to the God of my praise. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice to the God of my praise. Let the voice of thunder raise, hallowed be the God of my praise. Heaven and earth shall stand amazed, lifting their voice
shall sing to the God of my praise. Glory shall sing to the God of my praise. Maayos at komportableng buhay ang unang kinagisnan ni Eileen Cayetano Muñoz. At sa kanyang pagkabata, nakakitaan na siya ng kakaibang kakayahan. I was a very strong-willed child and I would act as leader in everything. Kaya nga, whenever something happens, my mom would always think ako yung promotor nun. I'd be what you'd call the black sheep. Na kung may nabasag, may umiyak, my mom would say, Eileen! Anong naman ang ginawa mo? Iminulat din siya ng kanyang mga magulang sa kahalagahan ng responsibilidad at pagsisikap. During Christmas vacation and summer breaks, we would help out in the store. Naiinis kami nun kasi I was young as grade 1. I would be the cashier. I grew up helping out in our family business. Dahil sa kanyang mapagtanong na isip, hinanap ni Eileen ang kahulugan ng buhay. Mula sa kolehiyo hanggang sa kanyang pag-aasawa, niyakap niya ang ibang paniniwala. Personally, I was at a phase that I considered myself a New Ager, meaning that there is no personal God, that we have God, we can be a God, each one of us, and then we can all develop until we reach that state nga of oneness with this divine source. Hindi na ako nagpe-pray. Kasi at that time, I believed na hindi mo kailangan mag-pray. Naging iba yung pananaw ko sa buhay about life and death. I got married in 1987. My husband was my boyfriend of 9 years. I was fairly into it by myself. Hindi ko naman siya pinipilit. Okay lang sa kanya yun. So when we got married in church. We would go to church every Sunday out of habit. Pero wala kaming talagang deep spiritual life. Noong 1990, isang malakas na lindol ang yumanig sa Luzon na halos nagpayanig din sa buong katauhan ni Eileen. I just gave birth, 1 month lang yung baby ko. I thought I was going to die kasi talagang the whole house was shaking. I was scared. So lahat ng mga maid nagtakbuhan. Sabi ko, get out of the house. Sabi ko, huwag na kayo mag-iyakan, magdasal na lang kayo. So I was surprised na yun yung advice ko sa kanila. Huwag na kayo mag-iyakan, magdasal na lang kayo. And then I found myself crying out to the God of my youth. Na, Lord, ayoko pa mamatay. I'm afraid to go to hell. Hindi napayapa si Eileen at pinilit niyang hanapin ang sagot sa kanyang mga pag-aalinlangan. I remember that time, meron nga palang binigay sa aking book about earthquakes and end times. So sabi ko, I have to read that. Ano kaya nakalagay doon? Baka nandun yung sagot to my fear. So hinanap ko yon kasi biglang, talaga bang walang God? How come I called out to Him when I was facing death? Kasi hindi na ako naniniwala kasi yun, the Bible is just fiction book, no? How come I cried out to Him? At the same time, this friend of mine, lady friend of mine, has been calling me, has been praying for me, has been inviting me to her church, na hindi ko naman pinapansin kasi natatawa nga ako. Feeling ko parang fanatic siya, old-fashioned na yung tinashare niya sa akin. During that time, I read that book, and nakalagay nga doon, there's only one person who can save you. And at the end of that pamphlet, there was a prayer na nakalagay doon, pag prenay mo yung prayer na yon, tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, you will be saved from eternal damnation. It gave me so much assurance and peace na in my heart, alam kong ito na yung hinahanap ko. Siguro yung mga pinaghahanap ko all these years, ito na yon. It's just God I was looking for. So I prayed that prayer. Talagang umiyak ako ng I don't know how many hours, and a heavy load seemed to lift from my shoulder. During that week that happened, I decided to attend the church. Sa kanyang pagdalo sa pananambahang iyon, gaya ng nakasanayan, naging mapagmatsyag siya at mapanuri. Ngunit may iba na siyang nararamdaman. Pagpasok ko pa lang ng building, parang meron akong na-feel na difference sa spirit. Parang peace and joy. Parang na-feel ko yung pagpasok ko doon sa room where they were singing.
singing songs, parang gusto ko umiyak. Kasi parang, wow, ang sarap nito. I haven't felt this. Parang the feeling that I've been longing for na hindi ko alam na yun. Sabi ko, wow, I want more of this. Pero, of course, I was worried kasi ano kaya ang tinuturo dito? Yung mga ganon. So, I listened to the sermon. Ang ganda ng sinasabi niya, very, very practical. And sabi ko, ba't parang may tumutusok sa heart ko. Parang naiintindihan ko yung sinasabi niya. Parang he's talking to me and about me. So, tapos nag-altar call siya. Parang gusto kong pumunta. Sabi niya, yung gustong tumanggap, pumunta sa harap. Sabi ko, nagawa ko na yun eh. Nung prenay ko yung nasa booklet, I already did that. So, ayoko nang pumunta. Aside from nahihiya ako kasi it was my first time. So, every week after that, I started to attend. Before I accept things, I like to understand with my mind. So, I look for books about the Bible. Kasi yun yung isa sa false belief ko the Bible is passé. I look for books that said na may mga archaeological findings that in fact, the Bible is a history book. In my mind, I was convinced na this is not a hoax, this is not a fairy tale. I started reading and reading. In October, kasi yung earthquake was in June, di ba? In October, I finally went to the front for my altar call. Bagamat maraming agad na nabago sa kanyang pag-uugali, may isang naging hamon sa kanyang pagbabago. Una, galit na galit ako, nabasa ko yun. Wives, be submissive to your husband. So, tinawagan ko agad yung friend ko. Excuse me, sabi ko na sa'yo, pasay na tong Bible na to eh. Sabi niya, bakit? Bakit mayroong wives submit to your husband? Di naman yun, tama. That's not true. I'm not going to obey that part. Sabi ko sa kanya. Well, the Lord connected me. I got to know women who were submissive to their husbands. So, na-amaze ako, wow, pwede pala yun. I cried it out to him. Nag-struggle ako, pinag-pray ko yun. And as I continued to read the Word, when I was already convinced that the Word is true, that it has to be my standard for living, sabi ko, it cannot be that phrase lang ang mali, all the rest is correct, di ba? So, I knew lang na siguro sin ko yun, kaya I was so angry, no? Talagang na-convict ako doon. When my husband saw the change in me, tuwa siya, syempre, sabi niya, oh, you continue attending, ha? Bagamat natuwa si Don sa kanyang pagbabago, nakumbinsi lamang ito sa pagdating ng kanilang bunsong anak na si Abby. But the turning point was when we had my last baby. She was born at 6 months, 1 pound 11 ounces. Manganganak pa lang ako, talagang nakita niya yung love of the church. Everyone was praying for us. When she survived that, he said, I'm going to start attending your church. Abigail is now 9 years old. At sa pamamagitan ni Eileen, inayos din ng Panginoon ang negosyo ng kanilang pamilya. Noon, we really didn't pay taxes. We didn't pay SSS. We would pay pero hindi lahat ng employees. Talagang in the beginning pa lang, I told my dad, if we want the Lord to bless us, kailangan natin sundin, kailangan natin i-correct. My dad agreed. In the beginning, of course, sabi niya, pwede ba yan? Wala namang gumagawa. Even our accountant said, pwede ba yun? Hindi naman yata yun ginagawa. But we did, believing that we are pleasing the Lord. Mahirap kasi you will pay a lot of money. Marami ka ilalabas to pay, to make it correct. So parang, ganito pala, pag totoo ka, walang matitira sa'yo. If you really want to do correct business, walang matitira sa'yo. But because we wanted to honor the Lord, we did it. Mahirap ng umpisa, but then we saw how the Lord rewarded us. Umabot kami sa top 1,000 corporations of the Philippines. Ngunit hindi nagtagal. Naapektuhan ng economic crisis ang kanilang negosyo at sa hiling ng kanyang ama, bumalik siya dito bilang general manager. When our sales started to drop, and nakita ko na gano'n na nangyayari, sabi ko, Lord, why are you forsaking us? Meron ba kaming kasalanan? So, fault-finding, sino may kasalanan? Ang nangyari? Bakit nangyayari to? I would despair. Talagang, why? Why is this happening? Then I realized, one of my learnings was, kasi it was my dream. Ako yung gustong mag-succeed. The Lord had to take that out. I needed to die to my dream. Kasi ang yabang ko nun eh.
I knew na during the time that we were up there, I was attributing it to myself. Ang galing ko, kasi bait ko, kasi ganito, ganyan, nagpa-pray kami, nagba-Bible study. Sinong nag-glorify, who gets the credit, no? It's all me. Then I realized God has a different way. Before He truly exalts you, He will have to humble you first. I realized, no, you cannot control God. It will have to be at His time. You can trust Him in the midst of the darkest hour in your life. Sa ngayon, muli nang nakakabangon ang kanilang kumpanya. At para kay Eileen Cayetano Muñoz, si Jesus ay hindi lamang kanyang Panginoon na tagapagligtas, kundi katuwang at kaparehas sa negosyo. What can I compare our company, what we're going through right now? And what I could say is, like Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba, they were put in the fiery furnace. Yes, we may be in that fiery furnace. We know the Lord can deliver us, but even if He does not, we will continue to serve Him. I've gone through the bottom, not only in the company, but in my personal life, in relationships, and I realized that if you lose everything and you discover the greatest thing, that all you have is Jesus, and He is all you need anyway. Maraming salamat sa ating panauhin ngayon, si Eileen Muñoz, sa isang napaka-encouraging testimony kung paano isang businesswoman na talagang tumitiwala sa Panginoon magkakaroon ng kapayapaan at katagumpayan sa buhay. Nawa ganun din po ang atin pong maging pananaw sa buhay bilang mga businessman at businesswoman. At salamat din po sa EFVV Choir sa isang napagandang bilang. At mga kaibigan, tatandaan po natin, sabi nga ng isang quotation, why worry when you can pray? Magkita-kita po tayong muli at mag-aral sa susunod na linggo sa ating pong programang Asin at Ilaw.